Okay, final rehearsal. Loida, anong pangalan mo? Loida Rivera po. Anong trabaho? Sales lady po. Saan ka nakatira? Sa barangay Socorro po, Quezon City po. Okay. Saan ang galing yung relief goods mo? Sa pinsan ko po. Taga saan pinsan mo? Sa Socorro din po kasi malapit na po sa amin. Okay. Nagtatay ka, nagsusuka. Eh baka naman yan ay COVID na yan. Ay hindi po sir, kasi po alam ko naman pong sintomas ng COVID kasi nanonood naman po ako ng balita. Wala naman po akong ubo. Wala naman po akong lagnat at saka sipon sir at okay din pong aking paghinga sir. Okay. Ano yung nilalaman ng bag sa relief? Sir, bali yung bag po, eco bag po, purple po yung kulay niya, 5 kilong bigas po yun. May 2 sardinas, may 2 corn beef din po yun, 2 sausage, 2 sisig, may 3 rin po yung beef loaf sir, tsaka may alcohol din po. Okay. Alin doon yung nagkasira ng tiyan mo? Ano yung kinain mo? Sisig po. Ilang araw ka nagsusuka? 2 araw na po sir. Okay. At bakit hindi ka na pumunta sa doktor? Sir, hindi po ako nagpa-doktor kasi wala nga rin po akong pangpa-doktor sir kasi yung pera po pinadala ko po sa probinsya, allowance po ng pamilya ko sir. Okay. Nasaan yung ebidensya? Idol, pinasa ko po sa barangay para ipasuri. Naibigay ko na rin po sa staff po yung pangalan at contact na pinagsunahan po sir. Sa Okay. staff po ninyo sir. Alright. Sino-sino pa yung mga nadali bukod sa'yo? Idol, bali sinare ko po kasi yung relief goods na yon sa 3 pamilya na kakilala ko rin po. Mga kapitbahay po, sina Nanay Gina, Nanay Tessa at saka po si Kuya Noy Noy. Sino mga ito? Kapitbahay po, Idol. Anong nangyari sa kanila? Sukat at saka po. Okay. Nasaan sila? Sir, hindi po sila pwedeng makausap sir kasi hindi naman po ako makalabas kasi naka-quarantine po ako dito sa amin. Now, pag dumating na doon sa point na nag-usap na kami ni Atty. Garrett at anong sasabihin mo doon? Pag magtatanong ka ngayon kay Atty. Garrett, anong tatanong mo sa kanya? Kung pwede ko po bang kasuhan yung kumpanya po ng bigas at kumpanya po ng dilata at kung pwede ko rin po bang kasuhan si Ma'am Ivana po. Okay. At pag sinabi ni Garrett, magkano yung ma-expect mong danyos? Magkano danyos ang nasa utak mo? Pero magkaiba po yung sa kumpanya ng dilata at saka sa bigas po. Saka magagaling pa po kay Ma'am Ivana. Magkano kay Ivana? Bali, 100,000 kay Ma'am Ivana, sir. Tapos sa dilata at saka sa bigas, kahit na tag 250,000 na lang po sila. Sir, kasi may 3 pa po na pamilya na iniisip ko po kasi ako rin po kasi yung sinisisi nila, sir, doon sa relief goods, sir, eh. So ibang kaso pa yun? Sisingil pa yun? Okay, good. Ngayon, kaya ka humingi ng ganong pera, papagawa ka ng bahay. At gusto mo yung magpanimulang buhay. Diba? Tapos kung may metira pa, bibili ka ng motor. Sige, sir. Oh, yan. So, magmumura ako, maggalit-galitan ako, huwag mo lang pansinin yun. Ibigay mo lang. The only time na give up ka na, pag dineklara ko na prank na ito, tatawa ka na magsusorry ka. Opo, sir. Paano ka mag-sorry? Sabihin po na, Ma'am Ivana, sorry po kasi napag-utusan lang po. Okay. Ma'am, isa po ako sa naghahangan ni Ma'am. Okay. Now, at any given time, naipit ka na at wala ka na masasabi, corner ka na, kasi I'm sure itong si Ivana, i-challenge ka. Siyempre, marami tatanong-tanong to para tingnan kung legit ka ba o hindi o ano ba talaga ang pakay mo. Anong gagawin pag ipit na ipit ka na? Iiyak, sir, or magagalit-galitan po. Okay. At ililist mo yung topic. Opo. Okay? Ito yung linya mo pwede mong gamitin. Mamimili ka rito. Ganun ba kayo magtrato sa mga mahihirap? Natapos ng bigyan ng relief goods, tapos yung pala, pag may nangyari, tatalikuran nyo na. Sige po. Isa yun. Or, ganun talaga kayo mga mayaman, ano? Mga mapang-api kayo. Bibigay-bigyan lang kayo ng mga relief goods, tapos panispat, sira pa. Yun. Yung dalawang yun. Okay? Sisihin mo yung mga mayaman, no? Di ka rin pala kayo mga mayaman, etc. Or, palibasa mahirap lang kami, ginaganit yung kami. Ganon ang linya mo. Okay? Ganon ang style kasi ng mga scammer. Alright? So, kasi scammer ang labas mo rito eh. Diba? Pahindigan mo na ng scammer ka. Alright? So, ready na tayo. Okay, ngayon, Atty. Garrett, kasi darating yung point, magagalit ako at sabihin ko, teka muna, scammer para itong kausap natin. Ano sa palagi natin, Atty. Garrett? Papasok ngayon. Ngayon, kasi bawal natin itong ipagtakpan. No? We know there's a crime na nangyari sa Rafi. So, pwede kong sumbatan na lang na, nako, hindi naman pwedeng umatras na tayo ngayon. Ngayon, alam natin yung body of the crime nandyan, which is yung injury nga po ni Loida. So, sasabihin ko, pag di natin to i-report kay Fiscal,
Nako, accessory tayo yan sa criminal. Anong article magbabanggit ngayon? Yes, sir. Ano yun? Under our revised penal code, ang mga tao na nagtakip ng crime would be considered as accessories. Dapat magbanggit ka ng numero para mas legit. Kasi ang crime niya, nakikita ko sa Article 365, which is reckless imprudence, related to 264, which is administration of injurious substance. Bahala ka na, magbanggit ka ng mga numero para mas legit ang dating. Okay, tatawagan ka namin in a few minutes ha. Mag-prepare ka na, huwag kang kabahan, huwag kang nervousin kasi kapag halimbawa in the middle of this, nabuking tayo, wala na, patay na. Alright. At kapag halimbawa ikaw ay ninervyos at ikaw ay nabuking, anong gagawin? Yun po sir, iiyak or magagalit-galitan. Ano? Magsisigaw ka, tataas ka ng boses, iyak ka, pero huwag ka magmura, okay? Good luck sa'yo. Isa pang kasabwat natin na hindi mawawala. Siyempre, palaging present si Odette. Odette, ano yung linya mo kapag ako'y nagalit na sa'yo, halimbawa at sinabi ko, Odette, ito ba in-screen nyo? Sagot. Yes sir, in-screen po natin mabuti yan sir. Na-check po natin sa barangay, positive naman po, wala pong reklamo, malinis po ang record. Perfect. Yun lang papel mo. Kung kinakailangan, pag tinanong kita, pwede kang once in a while sumingit, bahala ka na. Parang palabasin natin, totoo talagang reklamo, okay? Copy sir, copy sir. Alright. Ito pong ginagawa naming last-minute rehearsal para planchado. Kasi si Ivana raw humihingi ng script. Akala niya kasi to interview. Shari, ang papel mo, kapag sinabi ko, Shari, yung ebidensya pala, nasaan na? Nakausap ko na po yung barangay official po na si Barangay Secretary Freddy Cruz and i-forward na po nila yung results sa munisipyo. Nagsagawa po sila Idol ng inspection agad-agad and laking gulat po nila Idol na hindi na po maganda yung amoy ng sisig. And expired na po ito noong December 2018. Okay. Pwede yan. Or, para mas matindi ang dating, sabihin mo, pinorward natin sa barangay at yung barangay, ipo-forward yan sa City Hall. Tapos, ang sabi ng barangay talagang mabaho raw talaga, sir. At saka expired na. Pwede yung ganon. Okay? Opo. Sir, gusto niyo pong ma-check po yung, yung intro ko po? Okay, anong intro mo? Opo. Idol, ang susunod po nating kaso, Idol, ay patungkol naman po sa reklamo ng isang ginang na nakaranas po ng matinding pagkahilo, pagsusuka, paghihina at malalang pagdudumi. Makakausap niyo, Idol, sa kabilang linya si Loida Rivera ng Cubao, Quezon City at 2 araw na siyang nakakaranas ng mga sintomas na ito, Idol. And huwag mo kalimutan yung linya na yung ebidensya, tinawagan mo yung barangay at sabi ng barangay, pinorward na sa City Hall at yung result, after a few days pa, pero talaga mabaho raw talaga. Tapos, expired na 2018 pa. Okay? Noted po, sir. Sige po. Okay. Hopefully, successful po itong gagawin namin prank. Be ready. I-record na natin, umpisa natin. Simple naman to eh. Ito yung pang last case natin. Ace po. Last case mo kayo. Wait lang, idol ko po kayo. Ay, thank you. Idol din kayo ng lahat ng mga staff ko. Lahat, mga driver ko, bodyguard, lahat, idol ka. Kilala ka sa buong TV5. Maraming nanonood sa'yo. But anyway, game na tayo. Okay, ito po yung ating huli at pang-apat na kaso. This should serve as a warning sa lahat. Kasama na po ako dito na kapag tayo po namimigay ng relief goods, kailangan po siguraduhin natin na maayos, malinis yung binibigay po natin na hindi po kontaminado at alam natin kung saan galing itong mga pinamimigay natin. Alright? At yan po ikikwento sa atin ni Shari. Shari. Idol, sa last po nating sumbong at aksyon, Idol, patungkol po ito sa reklamo ng isang ginang na nakaranas po ng matinding pagkahilo, pagsusuka, panghihina at malalang pagdudumi po sa loob ng 2 araw. Nasa kabilang linya na po si Loida Rivera ng Cubao, Quezon City at ang nirereklamo po niya ay ang YouTuber po na si Ivana Alawi. And hinarapat po nating makuha po ang kanyang panig, Idol, and on the spot po ito, Idol. Ako yung nirereklamo? Namigay mo ba kayo ng relief goods? Opo. Wait lang, hindi ba to guesting? Hindi po. Kasi po, meron nag-file ng
at tumawag sa amin, nag-file ng complaint. Pero wag ko kayo maglala kasi po, ako rin, namimigay din po ako ng relief goods. So, I'm on your side sa totoo lang. Pero, kailangan mapagbigyan ho natin ito pong complainant, para naman wala ko sila masabi na ako po hindi bias, na lahat po pinakikinggan ko. Hello po, Loida? Ano po, magandang hapon po, Idol. Ma'am Loida, nasa kabilang linya na po si Ma'am Ivana. Pakikwento nga ulit yung inyo pong gustong iparating sa amin, ma'am. Idol, lumapit po ako sa aking pinsan po nung Huwebes po. Umuwi po ako, gutom na gutom po kasi ako. Pumunta po ako sa aking pinsan para mangutang po sana. Pero dahil wala din po sila, Idol, nagbigay na lang po siya ng extra po na relief goods po nila. Bali yung extra na relief goods po na yun, nanggaling po sa pinsan po kasi meron po sila na relief goods din po, nasa kanila po galing po ng barangay. Tapos, Idol, napansin ko po, nung magluluto na po ako, yung bigas po para po may bukbuk na po at may sira na rin po yung bigas na parang pasa na rin po siya ng bote. Tapos, niluto ko pa rin po siya kasi nga po, sir, gutom na gutom po ako ng araw na yon. Tapos yung delata, sir, na sisig po yun. Si ano, sisig? Opo, yung sisig po yun eh. May dilata bang sisig? Meron po ako. Meron? Okay, sige. So ano nangyari ngayon, Ma'am Loida? Ayun po, sir, pagbukas ko po yung sisig na delata po, sir, may amoy po talaga siya nakakaiba, sir. Kaya ginisa ko na lang din po siya para may pagbukas po ako na pananghalian po. Ma'am Ivana, kayo ba namigay ng mga relief goods, Ma'am Ivana, lately? Opo, nung Monday, tsaka last week pa po. Monday tsaka Tuesday. Saan po mga lugar po, ma'am, ang pinuntahan nyo at nagbigay kayo ng mga relief goods? Mandaluyong, Quezon City, Taguig, Cubao. Taga saan po kayo, Ma'am Loida? Taga Socorro po, Cubao, Quezon City, Idol. Okay. Kayo ba mismo nakatanggap ng relief goods? Hindi po, Idol, kasi po, yung pinsan ko po yun, Idol eh. Pumunta po ako sa pinsan ko para mangutang. Yung imbes na pautangin po ako, yung relief po yung binigay niya sa akin po para po may makain po ako. Okay. Ano pa yung laman ng relief goods, yung supot? Ano ba yung nakalagay sa bag? Nakalagay po siya sa purple po na eco bag po. May 5 kilo po na bigas yun. Oh. May 2 sardinas po. May 2 corned beef, kung di pa ako nagkakamali. 2 sausage, sisig din. May 3 beef loaf po. At saka mayroon din pong akong naaalala, alcohol po. Okay. Ano ba mga kinain nyo doon, ma'am, sa eco bag ng mga relief goods? Yung bigas po yun, sir, niluto ko. At saka po yung sisig po na dilata po, sir. Odette, na-screen mo ba itong si Ma'am Loida? Yes, sir, na-screen ko po yan. Tumawag po ako sa barangay, nakausap ko po yung kagawad. Wala naman po bad record yan. Kahit po sa trabaho po niya, sir, na-screen ko pong mabuti yan, sir. Wala po siyang record na masama po. Malinis po yung sa'yo. Mawalang galang na sa'yo, Ma'am Loida. Reklamo mo kasi nagsusuka ka? Opo, Idol. Baka naman, sorry ma'am, I'm so sorry. Baka naman po COVID na yan. Baka kailangan magpa-check sa ospital. Baka walang kinalaman po doon sa mga relief goods na binigay ni Ma'am Ivana. Ay, Idol, hindi po kasi kung sintomas ko ng COVID, alam ko naman po yun kasi napapanood ko naman po sa balita yun, sir. Wala naman po akong lagnan. Wala rin po akong upo o kaya sipon po. At saka yung paghinga ko po, Idol, okay naman po. Ito lang po talaga, sir. Pagbabawas ko, pananakit ng tiyan at talagang nalilita po talaga ako, sir. Okay. Ma'am Ivana, gusto mong kausapin itong si Ma'am Loida? O, sige po, sir. Hello po, Ma'am Ivana. Hi po, opo. Kailan po kayo nabigyan ng relief goods? Pwede po yun, nakuha sa pinsan ko, ma'am. Makasingit lang po, ano? Pwede mo nakuha. Okay. So, ngayon ay linggo. Ilang araw ka na ba nagdudumi? Idol, 2 araw na po, Idol. Teka muna. Nasaan yung mga ebidensya mo? Nasaan? Yung sisig at saka yung bigas? Idol, pinasa ko na po sa barangay para po ipasuki. Saka, Idol, binigay ko na rin po yung pangalan at contact number po ng pinagpasahan ko po doon po sa isang binigay ko na po doon. Sherry, ano nangyari dun sa mga ebidensya? Idol, tinawagan ko na po yung barangay secretary and verify ko po na finorward na po nila sa city health officer po for laboratory testing. And nakukuha po natin ito, yung resulta sa loob po ng 3 hanggang 5 araw. Siya nga po pala, Idol, nagbigay din po itong nagkomento si barangay secretary and sinabi niya po, Idol, na sobrang baho na nga daw po. As in, sobrang baho daw po nung sisig and may mga konting uod na din po, Idol. Kaya agad po nilang idinala sa city health officer para po mapalab test. And Idol, na-verify po pala natin na ito pong sisig po na ito ay expired na po and noong December 2018 pa. Ma'am Ivana, saan galing po yung madam, yung
Galing po siya sa distributor po mismo nung Dilata. Gumekta po kayo? Direct po siya. Tapos po, wala pang same day pagka-deliver po, nag-impake na ako, pinamigay ko po yung nasa labas para po hindi siya mainitan. Tapos yung the next day, yung nandito sa loob. Pero ano siya, hindi ko, direct yun From here, diniretso ko na po agad siya sa pag-donate. Hindi ko po siya pinatagal dito sa bahay or Chinek niyo ba yung mga dilata? Sinuri niyo ba? Kasi katulad ako ma'am, nagbibigay din ako ng mga relief goods lately. Pinatitingnan ko sa mga staff ko yung dilata kasi kung minsan na-overlook ng mga tao doon sa kumpanya na binibilan natin na yung pala expired na, hindi nila na agad-agad na pull out doon sa warehouse. Na-check niyo ba kung expired? Hindi po isa-isa. Ay, hindi isa-isa. Kasi ang dami nun ilan libo po yun. Kung isa-isahin ko po tignan yung expiry date Gaano ba karaming binili niyo po? Nasa 800,000 po yung binayaran ko. Wow! Ang laki. Kasama na po yung bigas doon, ma'am? Lahat-lahat po ng gastos. Kasi po yung bigas is from So, talagang siya, hindi naman pwedeng sabihin na basta-basta kasi unang-una hindi naman ako kumukuha ng walang tatak, yung makamura lang. Hindi po ako kasi ganun Yung sa akin is gusto kong tumulong and gusto ko din ibigay yung kung ano yung best para sa mga pagbibigyan ko. Pero ma'am, matanong ko lamang, yung bigas ba baka na-contaminate o yung bang nabuhusan ng gasolina, nahulog sa mga putik o chlorine, things like that? Sir Rafi, lahat po kasi nung bigas nakasilyado po siya Paano po siya mawawag-contaminate? Unang-una, hindi ko binuksan kahit aling bigas para din sa safety ng tao. Kung ano yung pagkabigay sa akin na nakasilyado siya, ganun po din po siya pinibigay. Ngayon po, kung yung sinasabi niyo po yung sa chlorine, yung isang bigas na nalaglag dito, nandito po yun, hindi ko po siya nirelease kasi unang-una nakakatakot, hindi din po namin kinain. So nandito siya, pwede ko po ipadala sa inyo kung gusto niyo po. Hindi po siya dinonate. Pwede po yan ma'am, kasi pwede natin pa-inspect yung naiwan dyan para magkakaroon po ng comparison yung mga investigator. Para pagdating mo dun sa pag-check. Kasi nga po nasa City Hall na rin po yung sample na nanggaling sa inyo. Mawalang gala na sa inyo, Ma'am Loida. Opo, sir. Ikaw lang ba ang nakakain yan? Wala bang ibang nakakain bilang proof na talagang may problema yung sa relief goods? Ito nga po ang problema ko. Kasi kahapon po, nag-text po yung tatlo po na binigyan ko po. Si Aling Tessa, si Aling Gina po, at saka po si Kuya Noy Noy. Idol, same din po yung nararamdaman nila. Din daw po sila, nagsusuka din po at nangihina din daw po sila. Yun po yung tinext po nila sa akin kahapon. Ma'am, ba't di ka na po pumunta sa doktor muna? Ba't di ka na muna magpa-check? Idol, kasi meron naman po dito. Since ito po yung nararamdaman ko sa tiyan ko. Ayun po, pero hindi po talaga kaya ng Idol. Wala rin naman po talagang pera kasi. Yung pera ko po dito talaga, pinadala ko po sa probinsya. Panggastos po ng pamilya ko po doon. Walang-wala po talaga akong hospital, sir. Okay. Alam mo, Ma'am Loida, di naman sa kinakampihan ko itong si Ma'am Ivana kasi ako'y namimigay din po ng mga relief goods at marami naman namimigay din. Pero di ho ba dapat kayo ho na binibigyan din ng relief goods? Dapat tinitingnan nyo rin po, ina-examine nyo po yung mga natatanggap nyo ng relief goods bago nyo tuloy. Tulad nga sabi nyo po, yung bigas, alanganin na may bok-bok kung totoo yung sinasabi nyo. Tapos yung dilata na parang sabi mo, may amoy. Ba't mo kinain? Ngayon, alam naman po natin, di po ba kung ano po yung pandemic ngayon. Idol, wala na akong choice Wala na po talaga akong pagkain ng araw na yon. Kaya wala po akong choice kung di kainin po yung binigay ng pinsan ko. Alam ko lang po kung ano pinagdadaanan ko ngayon, sir. Wala po talaga ako. Hindi ko po kakainin yun kung talaga hindi pa ako gutom. Okay. Well, pasensya na ma'am ha. No offense intended. Hindi, ma'am, kasi bine-verify ko lang para masiguro na yung mga taong nagsusumbong sa amin, pasensya ulit ma'am, sa panahon ito, marami kasi mga scammer. Baka wala akong sinasabi na kayo po ng scam. Naniniguro lang po kami. So, no offense intended. Pasensya na. Paano ba kami makatulong ma'am? Ano bang gusto niyo mangyari? Ayun sir, gusto ko po sanang tanungin po sa inyo kung pwede ko po bang kasuhan si Ma'am Ivana o kung alin po yung kakasuhan ko, kung yung po bang kumpanya ng Dilata o kung yung kumpanya po ng bigas. Okay. May katabi po kami dito ngayon na lawyer, si Attorney Garrett Tungol, para tayo kumonsulta. Attorney Garrett, kung ako kasi personal, dapat ilayo natin dito si Ma'am Ivana. Kasi siya yung nagmamagad ng loob. Siguro kung may mga kakasuhan dito, dapat yung kumpanya. Pero ano yung legal opinion nyo rito, Attorney Garrett?
Okay, Sir Rafi. Let's start with yung kumpanya muna. May specific tort tayo or there's a specific claim for damages po kapag ang manufacturer ay gumawa ng adulterated or contaminated na product. Which I think po is yung case po natin ngayon, no? So kung sino man po ang manufacturer nito, pwede pong mag-claim ng damages si Ma'am Loida dun sa manufacturer. Sa manufacturer. Tama yung isip ko. However, unfortunately for us, sir, since na-present na sa atin yung body of crime, which means alam na natin yung fact na may nangyari na ganitong damages, we are law-bound under Article 16 ng Revised Penal Code natin to report this crime. Otherwise, baka maging accessory tayo. Pero meron ba pananagutan dito si Ma'am Ivana? Samantalang siya ay namimigay lang, nagmamagandang loob. So, kasi kung ganitong nangyayari, di wala na mamimigay na mga magmamagandang loob ng mga private individual. Matatakot na. May pananagutan ba sa batas yung namimigay? Tulad na ba nangyari dito kay Ma'am Ivana na hindi naman niya kagustuhan yon, nagmamagandang loob na itong tao? Yes sir, meron pa rin. Although I really appreciate the gesture and I admire her advocacy para makatulong sa time nga ng sakuna na to. Of course, may responsibility pa rin po tayo under law to not be negligent. Ang kaso po na pwedeng ma-file dito ni Ma'am Loida laban kay Ma'am Ivana is criminal negligence under Article 365, which will be entitled reckless imprudence resulting to administration of injurious beverages and substances. Pwede ko ba natin iwasan? Tablayin na lang itong si Ma'am Loida para huwag natin makialam? As much as I want to sana and ayoko nang umabot to sa criminal or any case actually, sir, natatakot lang ako for the sake of us dahil baka maging accessory tayo to this crime. Ba't tayo maging accessory? Under Article 16 po ng Revised Penal Code natin, those persons shall be counted as accessories kapag po tinago nyo ang crime which you have actual knowledge of. Hindi natin tatago. Ayoko madamay. Yun nga po, sir. So I think ano magpinamagandang gawin? I-report natin to sa... we are most responsible to report it to the fiscal's office. Sa fiskalya? Yes, sir. Okay. Narinig mo, Ma'am Loida. Sige, may karapatan ka raw magsampa ng kaso doon sa kumpanya at kay Ma'am Ivana. Ano bang balak niyo po, Madam? Kung ganun, sir, di hahabulin ko po si Ma'am Ivana, sir. Kakasuhan ko po siya, pati na rin po yung kumpanya ng dilata at saka ng bigas. Para makakuha po na kahit na 250 lang po sa dilata po at saka sa bigas po. At kay Ma'am Ivana, kahit 200 po yung sa kanya, sir. Ay. Bakit? Parang meron ka pangangailangan. Anong gagawin sa pera, Ma'am? Papagawa po ako ng bahay, idol, at saka po panimula na rin po. Pwede na rin po kasi akong bumili ng motor doon, sir, pag may natira po pang araw-araw ko po na service. Alam mo, understand kasi namin dito, pagdating sa pera, pasensya na, kung hindi lang sinabi ng Attorney Garrett, Ma'am Loida, hindi na kita entertainin eh. Kung nasa live lang tayo, baka nakutusan na kita eh. Pero meron palang batas ngayon na kailangan pag may krimen, sinumbong, dapat i-report din. Anyway, pag-usapin ko na lang kayo kasi pag amount, nabanggit ka, 250 sa company ng bigas, 250 sa company ng dilata, plus... 200 po kay Ma'am Ivana, sir. Hindi ako makikialam dito. Ma'am Ivana, pagdating sa pera, hindi po ako nakikialam dito. Sorry, Sir Ma'am. Rafi, sa akin po, okay lang po ako magbigay ng unang-una yung sa pang-hospital po niya. Kung ano pong gagastos sa lahat po ng gagastos niya sa hospital, sa pagpapagamot. Wala akong problema sa akin. Hindi ko na po kailangan umabot ka na. Ayoko na po kasi palakihin din po eh. So, I will take my responsibility. And dahil syempre po galing sa akin daw, may uud na sisig eh. Sige po, yung panggamot sa ospital, wala akong problema sa akin. At bibigyan ko na lang din po siya ng tulong pang kabuhayan niya. Pero sobrang laki naman ho yung hiningi. 500, 700,000. Kaya nagulat nga ako dito sa babaeng to eh. Hindi, ang sinasabi niya po, ang pagkakaintindi ko, 250 raw po doon sa kumpanya ng bigas, 250 sa kumpanya ng dilata, 200 daw sa inyo, bali 700. Parang 200 lang daw po sa inyo. Kasi ma'am, hindi ako nakikialam dyan pag sa amount, labas ako dyan. Ano po yung objection mo? Kung magbibigay po ako sa kanya ng 200,000, mas pipiliin ko na lang po, ipamigay na lang po sa mga taong nangangailangan. Demanda na lang po niya ako, okay lang po sa akin. Kasi alam niyo po, marami na po mapapakain sa 200,000. Parang napaka-selfish naman po ipapagawa lang niya sa bahay niya yun. Ang dami pong nagugutom ngayon. So, hindi ko po priority patayo yung bahay niya. Dahil ang priority ko ngayon is to help people. Lalo na ngayon sa nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ang daming taong nagugutom. At yung intention ko talaga was to help people. Never kung ginusto na may mangyaring masama or malagay sa
kung ano man yung nangyari. Pero hindi ko po intention yun, Sir Rafi. Okay. Na ano lang ako, kasi parang gusto ko lang mo tumulong, tapos ganun yung nangyayari. Ma'am Loida, ang sabi po ni Ma'am Ivana, hindi siya magbibigay sa iyo ng 200. I'll see you in court. Parang ganun atang gusto niyang sabihin. Pero doon sa kumpanya ng bigas, hindi siya may kialam. Hindi naman po ako magpapatigas. Bibigyan ko po siya ng pang-hospital, ng tulong po sa kanya. Bibigyan ko pa po siya ng cash. Para syempre po, ayoko din makadistorbo sa kanya. Syempre, kahit papano, naano din siya dahil sa akin. So, parang gusto ko po yun galing po sa kalooban ko na kung magkano po ibibigay po. Pero huwag naman po yung magdidemanda siya ng malaking halaga, di ba? Hindi naman din po fair yun. Pwede ba makausap yung mga nag-impake ng mga relief goods para baka sila din nagka-problema, baka nagkahalo-halo, o baka silang naging pabaya in fairness? Sino-sino ba mga tumulong sa pagbabalot? Family ko po. Pwede ho ba sila makausap? Kasi ma'am, involved lahat dito eh. Dahil sa loob po ng compound yung ginawa to, walang ibang taong involved. So, ibig sabihin, between you and your family lamang. Opo, pero huwag na lang po natin isama sila. Yung family ko po kasi sila. Pero ako na lang po, I take naman responsibility. Hindi ko naman po sinasabing tatakbuhan ko to. So, hindi pa siya pwede. Hello, Mami. Magandang hapon. Mami, pasensya na po, Mami, ha? Pasensya po, Madam, Mami. Kasama ho ba kayo, Ma'am, na nagbalot, nag-impake yung sa mga relief goods po, Ma'am? Ay, opo. Hindi ko kaya napahalo po ng mga ibang dilata dyan na siguro po, I don't know, nag-grocery po kayo sa ibang store, tapos nagkamali kayo, napahalo niyo po. Hindi kaya ganun nangyari, Mami? Wala naman po kasi nakahiwalay po yung dahil box-box po yan. Yung dumating, so inano na po agad yan sa isang lilim. Kailangan po ba, Sir Rafi, sila mama? Kasi okay naman po sa akin, ako na lang po sasaluhan. Hindi, kasi Ma'am Ivana, kasama kasi sa pagbabalot. Tumutulong na po ako dito, Madam. Kasi kasama sa pagbabalot, dahil pagdating po sa investigasyon, halimbawa, nagkadimandahan na, dahil sabi nyo, hindi kayo gigipin doon sa gusto mangyari nitong si Ma'am Loida, kasama nyo kayo sa investigasyon, ipatatawag po sa korte, kasama po sila. Kasi tatanungin ng korte. Sa nila po, Ma'am, ha? Attorney Garrett, pagdating sa korte, halimbawa, natuloy yung dimandahan, pati ba yung mga nagbabalot madadamay dito? Madadamay lang sila dahil masasama po sila sa trial mismo. But the primary suspect po would be Ma'am Ivana. But we would need to confer with them kasi gagamitin nga po natin sila as witnesses if ever so. So I suggest niya, kausapin natin sila, let's get the facts straight. So okay lang naman po na ma-expose sila sa onting questioning ngayon. Questioning na? Yes. So Mami, kayo ra po ay hindi naman ho madidiin, maki-question na po kayo. Tulad itong ginagawa niyo, Ma'am, sasabihin niyo lang yung alam niyo kung ano talaga nangyari, ano po. So, may problema dito ngayon tayo, Ma'am Ivana, kasi po, itong si Loida, merong gustong hingin at kami naman, hindi kami makialam. Baka pwedeng mag-usap na lang muna kayo dalawa, pagbigyan ko kayo, 2-3 minutes. Go ahead po, Ma'am Loida, kausapin mo si Ma'am Ivana. Sige, kung anong gusto mong mangyari. Ma'am Ivana. Hello po. Totoo lang po, Ma'am Ivana. Fan na fan ko po talaga kayo eh. Pati rin yung boyfriend ko, fan na po kayo. Nakakalungkot lang po talaga na sobrang disappointed talaga ako kasi namigay po kayo ng relief food. Hindi nyo man lang po kinek ng mabuti. Tuloy, ito ako ngayon, nagka-aberya, problemado. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pang-araw-araw na gagastusin ko. May pamilya din naman po ako sa probinsya na binubuhay. Ganun ba kayo kontrato sa mahihirap? Wow! Ganyan talaga kayong mayayaman? Magbibigay kayo ng relief. Ganun ba? Palibasa, mayayaman kayo? Unang-una po, nire-respeto ko po kayo. At saka, kaya nga po ako nag-o-offer ng aking tulong. Unang-una yung sa hospital. Pangalawa ko, magbibigay naman po ako ng pangkabuhayan yung kahit paano makatulong din po ako sa inyo. Yun lang naman po ang aking intention. Wala naman po akong masamang intention sa inyo. Narinig niyo po, Ma'am Loida, magbibigay naman daw po siya sa ospital sa pangkabuhayan. Pero wag niyo naman po siguro mag-expect na suntok sa buwan na 200. Ayoko makialam kasi sa mga figure kasi sabi niya magbigay ng pangkabuhayan. Okay na ba sa yung pangkabuhayan? Saka tagagamitin ka. Pinag-iipunan ko po yung bahay talaga para matapos po eh. Gusto ko po talaga matuloy yung bahay. Papaayos ko po yung bahay namin. Teka muna, Ma'am Loida. Parang meron na ako na amoy dito na hindi maganda. Bibigyan na nga po kayo ng pangkabuhayan. Ano bang klaseng pangkabuhayan ang ine-expect mo, Ma'am Loida? Siguro sir, yung grocery store po. Hindi po siya sari-sari store, idol.
Okay. Hands off ako pagdating sa mga perang ganon. Grocery store, yan ang gusto mo. Magkano bang grocery store, Ma'am Loida, na iniisip mo? Sir, pwede na, sir, kasi papatayuhan pa po niya ng ng parang yung sa store po niya, at saka yung product din po. May kanang Okay na po yun sa 200 po. Ma'am, come on, ma'am, please. Di ba, isisingil ka sa kumpanya o 250 sa kumpanya ng bigas, 250 sa kumpanya ng dirata. O, meron ka na agad 500. Baka naman itong namigay sa'yo, nagmagandang loob. Baka naman kunting konsiderasyon. Palibasa narinig mo naman na meron kang laban sa, narinig mo lang nagsalita rin sa Atty. Garrett, lumakas ng loob mo. Para kang manok na tumaas agad yung tapang. Baka naman pwedeng medyo pakumbaba ka ng konti. Ibig sabihin, bawas-bawasan mo naman yung presyo. Sige po, sir. Alang-alang po sa inyo. Kahit 100 na lang po kayo mag-ibanan, sir. 100 tapos pagamot. Opo, pagpawagan mo sa hospital. Tsaka, idol, siyempre yung tatlo rin po na apektado po dun sa nabigyan ko po ng relief goods. Paano din po sila? Panigurado po yun, idol. Magdedemand din po sila doon. Teka, akala ko solve na itong problema. Nagkakot pa ito. Idol, ako po kasi yung tinetext po nila eh. Ako po yung ini-stress po nila. Sa totoo lang, hindi na ako matulog sa gabi kasi pati po sila nadamay. Kung alam ko lang po talaga, hindi ko na po talaga ibibigay yun. Naawa po talaga din ako sa kanila kasi lumalap daw po sila ng isang kainan daw po. Kaya nagbigay din po ako sa kanila kasi marami naman po yung binigay ni Ma'am Ivana. Napakarami ngayon kung tutusin. Ang dami. Bongga pala ito si Ma'am Ivana magbigay. 100 daw, Ma'am Loida, plus papagamutin kayo. Tapos habulin mo yung kumpanya ng bigas, tutulungan namin kayo, tapos habulin mo yung kumpanya ng dilata. Tapos 100 kay Ma'am Ivana. Okay na ba sa yun? Sige po, sir. Okay na po sa akin yun. Basta po sigurado po na matutulungan po ako sa pagpapagamot po, pagpapa-hospital. At saka yung tatlo po, sir, baki din po, patulungan din po sila kasi sigurado magreklamo din po sila. Baka po pag gumaling sila, magreklamo din po sila sa inyo, sir. Ma'am Ivana, yung 100 daw, Sir Rafi, kung kayo po ang tatanungin, so tingin niyo po ba, fair po ba ang 100? kung ako po, 5 duling di ako magbibigay. Pero unfortunately, dahil nga po dun sa binanggit ni Atty. Garrett, kasi unique po to sa mga natatanggap namin reklamo before. Ito po kasi, meron binigay na pagkain, tapos na food poison yung nabigyan, yun na po, ang medyo tagilid tayo. Ngayon, nasa inyo po yan, pwede nyo naman po ilaban to sa korte. Hindi natin alam kung ano nangyari. Yun nga lang po, unfortunately, pati yung kung sino man yung sa household ninyo na tumulong sa pagbabalot, pati yun maabala. Pati yun matatawag sa korte. Although hindi naman sila maipit, kaya lang pati sila maabala. Kaya dito lang nito, ma'am, yung bang magkakaroon to ng full coverage. Kasi yan po iniiwasan natin na yung magkaroon po ng full coverage sa media. Kumbaga, pipiestahan po ng media ito, lalo na itong si Loida, pag pipiestahan to ng media, yun po kinakatakutan ko. Kung ako, mama, hindi ako magbibigay. Pero kung halimbawa, maipit na ako kung ako personal, ma'am, personal, bulsa ko niya magbigay. Pero kung nakataya yung pangalan ko, baka magbibigay na lang siguro ako. Sir, wala naman mo ang pangalan. Wala akong pakailam sa pangalan ko kasi para sa akin po, hindi ko po nakikita yung mali eh. Yung sa akin my intention was very clear. Was to help them. Kaya nga ho ako mag-o-offer din ng lahat ng ospital, kung sino man sila, 3 daw sila, okay lang po sa akin magbayad ng ospital nila. Pero wag na lang nila muna itama yung pamilya ko. Sa akin na lang po. Pero may nabanggit ko kay kanina, magbibigay ng pangkabuhayan. Kayo na lang po magsalita, mag-offer sa kanya. Ano ba yung pangkabuhayan na gusto niya pong... Bibigyan ko po siya ng pang-sari-sari store niya, pero hindi grocery store. Sobra naman po yan. Para kahit papano, kahit araw-araw, meron siyang pwedeng pagkakitaan. Mga magkano po, Ma'am Ivana, ang may bibigay ninyo para sa sari-sari store po? Ma'am, kahit magbigay na lang po ako ng 50. Para, aside po dun sa hospital po. Para na din po yun na parang, pang sorry ko na lang po sa inyo. Sa lahat ng hirap po ng dinadanas. Alam mo, Ma'am Loida, alam ko naiyak ka kanina. Si Ma'am Ivana naiyak din. Kasi nga naman, nagmamagandang loob na yung tao. Namigay na siya ng mga tulong. Tapos ngayon, siya pang lalabas na masama at siya pang maiipit. Siya pang mapapahiya. Pero anyway, hindi ako makikialam. Alam ko may karapatan ka rin magdemanda, Ma'am Loida, kung pwede din kita.
Pero sir, okay lang naman din po sa akin. Nirerespeto ko po yung law. Ngayon po kung ididemanda niyo din po ako, okay lang po sa akin. Naharapin ko din po. Pero syempre, ayoko din naman palakihin to kung pwede naman natin ayusin dito, di ba? So, para na din po sa kanya. Syempre ngayon po, lahat tayo nasa bahay, nasa ECQ tayo. So, bakit kailangan natin pumunta ng korte, ng ganon-ganon? Pwede naman natin ayusin. Alam niyo mo, hindi ako madamot. Hindi ako madamot na tao. Para sa... sorry. Kasi nasasaktan ako kasi parang intention ko tumulong tapos parang naging masama ako na parang dahil ganun daw ba yung mayayaman. Ang sakit naman yun ng mga sinabi niya kasi Ma'am Lloyda, nakakasakit damdamin daw po kayo, ma'am. Sir, hindi naman po ako magsusumbong kung hindi ko po pinagdadaanan nito, sir. Wala po siya sa katayuan ko, sir. Kaya hindi po niya alam po na pinagdadaanan ko din po. Idol ko rin naman po siya, sir, eh. Sa totoo lang po. Idol na idol ko po silang pamilya. Pero kung hindi ko po naramdaman ito, kung hindi ko po naranasan ito, hindi po ako magre-reklamo, sir. Maganda po yung sinabi ni Ma'am Ivana. Pati ako na-touch ako. Sa totoo lang, na-touch ako. Nagmamagandang loob siya. Ito pa ngayon siya nalalagay sa alanganin. Pero ayaw niya masaktan ka. So, baka pwedeng out of court settlement. Hello po, Ma'am Ivana. Baka pwede pong ayusin na lang po natin ito, ma'am. Yun din po ang aking gusto. Yun din po ang hinihiling ko sa inyo. Lahat po nung pang-hospital, wala naman pong problema sa akin. Pati po yung aking ibibigay na tulong sa inyo na pera. Pero Ma'am Ivana, pasensya na. Paano yung tatlong, anong pangalan ng mga tatlo? Tessa, Noynoy? Idol, sila Nanay Tessa, Gina at Noynoy po. Bakit pati magreklamo? Opo, sir, kasi sa akin po nagre-reklamo. Alam din po nila kasi na galing po kay Ma'am Ivana yun. Ba't ka kasi namigay? Binigyan ka na nga na, namimigay ka pa. Anong klase yan? Parang lukuhan pang nangyari. Naawa po kasi ako sa kanila, idol eh. Ma'am, huwag mo na siguro bigyan to kasi pag binigyan mo ito, Ma'am Ivana, meron pang sinasabing kong Tessa, meron pang Gina, meron pang Noynoy. Sos, Barosep, baka mamaya gusto mo, bombaran ka nila. Sorry, Ma'am Lloyda, hindi natatawa ko sa totoo lang, pinipigilan ko lang galit ko sa Ma'am Lloyda. Dinadaan ko sa tawa. Gigil na talaga ako sa'yo. Baka naman gusto mo, bombarangay mo na lang, demanda si Ma'am Ivana. Idol, hindi naman po ako ganun. Mawalang galang lang po, sir, idol. Hindi ko po gagawin niyo sa programa niyo, sir. Ang taas po ng respeto at paggalang po sa inyo, sir. Magkano naman sa tingin mo hingin nitong si Tessa, si Gina, sa Noynoy? Sir, kung malaman nila kung magkano po yung hihingin ko, baka yun din po ang kanilang ide-demand. Depende na lang din po siguro kung kakausapin niyo po sila, kung magre-reklamo po sila. Okay, tapusin natin ito. Mahaba na. Gusto mo last words, Ma'am Ivana? Meron kayong gusto sabihin? Na-stress na si Ma'am Ivana. Stress na. Pasensya na po, Ma'am Ivana. Mother's Day, di ba, Sir Rafi? Parang sa akin kasi, ang saya-saya namin kanina eh. Parang sa akin gusto ko lang din po magpasaya ng tao. Kung gusto niya, apat sila, di po okay lang po talaga sa akin. I-demanda po niya na ako. Dahil po nire-respeto ko po yung batas natin. At susundin po natin ng maayos yun. Ngayon, marami po silang kailangan na daanan. Siyempre, hindi naman siya agad-agad na matutulungan kung dadaan kami sa korte. Siyempre, mahabang proseso po yun. Kaya po binibigyan ko din sila ng option na lahat po sasagutin ko. Tapos bibigyan ko po sila ng pangkabuhayan. Ayun, pangkabuhayan. 50,000 sari-sari store. So, Ma'am Lloyda, ito, ako na lang siguro magsasalita sa'yo. 50,000 sa'yo, 50,000 kay Tessa, 50,000 kay Gina, 50,000 kay Noynoy. Pangkabuhayan, lahat kayo, tapos gamot. Sige po, idol. Alang-alang po sa inyo, idol. At saka, siyempre, ano pa rin naman po si Ivana. Sige po, yun na lang po, idol. Basta siguraduhin po ni Ma'am Ivana na tutulungan niya po kaming lahat po sa pagpapacheck up, pagpapahospital at mga gamutan po. Ba't ho kayo malungkot? Parang stress na stress. Hindi naman ho ako nalulungkot dahil nangihingi sila ng pera or dahil gusto nila ng 100,000 sa akin. Nalulungkot po ako dahil parang ginagawa po nilang negosyo eh. Parang lahat sila, alam mo, nagtitake sila ng advantage sa isang tao na yung intention nila is tumulong. And sa akin po, okay lang po ako tumulong sa mga tao. Basta po fair at basta alam mo, yung magaan sa kalooban. Alam nyo kasi ngayon, Ma'am Ivana, kaya nga ito warning na rin sa lahat ng mga individual na nagmamagandang loob, na namimigay ng mga tulong. We have to be very careful kasi tayo nga nagmamagandang loob, tayo pang titirahin. Marami pong scammer ngayon, Ma'am Ivana. Napakarami pong scammer. Naghahanap lang silang pagkakataon. Tulad nito. Hindi sa sinasabi ko, Ma'am Lloyda, scammer ka ha.
Pero para bang lumilitaw na nagbagandang loob na nga, ma-scam pa itong si Ma'am Ivana ng 100,000. Kung 3 kayo, 4 kayo, 200,000. Samantalang gumastos na siya ng kulang-kulang 1 milyon. So, kung 200,000 kayo plus 800,000, 1 milyon, bali na gastos ni Ma'am Ivana rito. Ano pong reaksyon ng mama niyo dito, Ma'am Ivana? Shock. Kasi actually, Sir Rafi, pati si Mama nakapunta na siya sa inyo dati. Dating-dati pa po. Nagreklamo din po siya. So, I mean, alam ko naman po na fair kayo and nire-respeto ko din po kayo. Kaya, hindi ko akalain na isasama ko dahil sa kaso. Okay. Ganito na lang, i-wrap up na natin. Ma'am Ivana, naiyak na po kayo. Pasensya na ma'am kung napaiyak po namin kayo. Sorry po ma'am ha. Kung napaiyak po namin kayo, kung kayo po'y nasaktan dahil sa sumbong na ito, ginagawa lang po namin yung aming trabaho. Kailangan po talaga. Pasensya na ma'am ha. Ito na lang po ma'am ha. Ma'am Ivana. Ma'am Loida, diretsuin mo na ako. Ano ba talagang gusto mo mangyari, Ma'am Loida? Diretsahan na. Umiyak na siya. Sige, Idol, ito po, para maging okay na at matapos na rin po, Ma'am Ivana. Po. Matagal na po kasi kitang fan. Nakita ko po kasi, ang sexy niyo po nung naglalaba po kayo at saka nung nagkakarwash po kayo. Nagpaturo na lang po ako kung paano po gawin yun. At saka kung pwede narin po yung damit po ninyo nung naglalaba po kayo at saka nagpupukas po kayo ng kotse. Okay po ba, Ma'am Ivana? Hello, Ma'am? Prank lang ito, Ma'am Ivana. Sir Rafi! Idol ko po kayo! Lagi lang po namin pinapanood yung video niyo! Ay, boy, buti na po! Sorry, Ma'am Ivana. Sorry ha. Pasensya na. Siya kayo! Alam mo? Sige. Wait Ma'am Ivana, hindi to. Staff ko ito na nagpanggap. Gusto na mag-sorry sa'yo. Sige. Ate Loida, totoo po ba kayo? Idol na idol ka nito, Ma'am Ivana. Sobrang idol ka nito. Sige. Kausapin mo na. Si Miss Ivana. Sige. Hello po, Ma'am Ivana. Ano po ba pangalan ko? Alam, ma'am, sorry po talaga. Napagutusan lang po talaga ako. Pero talagang sorry niyo po ako. Kasi yung boyfriend ko talaga, iniisip po kayo nun. Ma'am, so sorry. Sorry talaga. Naiiyak na po ako kanina nung talagang nai-stress na po kayo. Sorry po. Sorry na ba na mag-react po talaga. Napagutusan po talaga po Sir Rafi, kanina. kailan po kayo kung nagpa-prank? Ganun ka kagaling mag-carwash, ate. Miss Ivana. Patulog naman ako. Hindi kasi Miss Ivana, ang dami kasi mga staff ko na pinapanood ka at silang nagsuggest na i-prank daw kita. Sila nagsuggest mga Rafi, pero hindi po kayo nagpa-prank eh. Napanood ko po yung prank niyo kay Alex Gonzaga. Hindi po ganito kalala. Sobrang ginawa ng Mother's Day ko. Mother's Day, Kuya Rafi. Ginagawa ka ng mother mo. Inamamot yung recording. alam ng mami mo ito eh. Ayun, mami. Miss Ivana, never mo nahalata na pinaprank ka na? Sir Rafi, hindi po makalata kasi po parang totoo yung nasa. Ibig sabihin, magaling tong staff ko. Loida, bigyan kita ng malaking bonus. Ayan. Tapos nanginginig pa yung boses niya. Sabi niya, kayo may yaman. Umiyak pa siya. Parang sobrang ng Miss Ivana, dito makikita na napakabuti yung tao. Dito talaga makita na yung kagandang kalooban ninyo. Sir Rafi, bakit po kayo nagpa-prank? Kayong napili ng mga staff Bakit eh. kasali kayo kay Mona? Sir Rafi, bakit tayo mo kumampi sa akin? Idol ko po kayo eh. Hindi kasi, Miss Ivana, yung mga staff ko kasi lahat sila ang may request na ikaw ay prank. Grabe, pang artista, pang famous po yung award po sa inyo, Sir Rafi. Grabe. Mami Ivana, pasensya na po.
Beneficiary. Ibig sabihin, magaling umarte yung mga staff. Kaya may mga bonus sila sa akin. Guys, may mga bonus kayo. Kasi parang naiinis na nga kayo eh. Parang gusto mo nang patayin yung tumatawag. Ayun. So, yan. Loida, sorry ka. One more time. Opo. Hello po. Ay po, sorry po talaga, ma'am. Sincere po yan. Sorry po. Napag-utusan lang po talaga, ma'am. Idol na idol po kita. Pati yung boyfriend ko, idol na idol ka nun. Pero Miss Ivana, naiyak ka na ba kanina? Nakita ko, naiyak ka, na-stress ka na. Hindi po, sir. Hindi ako naiyak, sir. Kahit konti. Wala na yung ilong mo. Pero, iba, bakit yung boses mo, yung parang, yung mukha mo bagsak at parang... Kanina eh, sabi ko pa mag-hello ka sa vlog ko, tapos gano'n yung nangyari, hindi pala siya guesting, kaso pala. Sabi niya, kiss, guesting ko ba ito? Hindi na kaya actually, maganda pa nga to para sa iyo dahil makikita ng mga tao ngayon kung sino ba talaga si Ivana. Siya ay isang merong magandang kalooban, a person with a golden heart. Mami, hello Mami. Hello muna. Sir, lagi po siya dati, nakapunta na po siya sa inyo dati, nagreklamo po siya. Ganon. Hello po Mami. Oh, okay. Wala na yung sa inyo. Suki po. Salamat Mami. Thank you po Mami. Papalabas niyo po to sa TV para makita nila umiiyak ako, kaya. Palabas sa YouTube, sa Facebook, lahat. Makikita ng buong mundo kung sino si Ivana. Oh, di ba? Maganda sa iyo to. Magaling mag-carwash. Magaling mag-carwash, magaling maglaba. Ano pa ba Loida? Ano pa ginagawa Loida? Mag-carwash, sir. Maglaba po. Nakasexy po yung damit niya. Kaya nga po sana, ihihin ko nga po sana. Yun yung Tingin mo yung damit niya. Opo, yung mga sexihan niya. Para po pag naglaba po ako, idol yun din po yung parating ko. Okay, sige. Miss Ivana, maraming salamat sa iyo. Pasensya na. Sige. Thank you, sir. Alright, thank you. Mabuhay ka. God bless.